Pinangangambahang magpapasko sa daan o bus terminal ang mga naghahabol na makauwi sa kani-kanilang probinsya ngayong bisperas ng Pasko. Sa Araneta Center Bus Station, mahigpit pa rin ang seguridad na itinatutupad lalo't libo-libo ang inaasahang darating doon. May ulat on the spot si Cedric Castillo. Cedric! Yes, sir, Rafi, Connie, kung kahapon ay umabot sa 10,000 ang mga pasahero na nagpunta dito sa may Araneta Center Bus Terminal, ito yung mga babiyahe papunta sa iba't ibang mga probinsya. Ngayong araw naman, bisperas ng Pasko, ay inaasahan pa rin na aabot naman sa 8,000 to 9,000 yung mga pasahero na habol pa rin para sa Kapaskuhan. Ito nga, ipapakita natin live video ngayon. Ito yung pila ng mga pasahero na wala na namang mga problema doon sa kanilang mga ticket. Nag-aabang na lamang sila ng pag-alis ng mga bus sa iba't ibang mga probinsya. Ang Rafi, Connie, yung sinubukan natin ngayong umaga ay paano kaya kung ngayon ka palang bibili ng ticket, ano kaya yung chance mong makasakay ngayong araw papunta sa iba't ibang destinasyon at para makahabol sa Pasko? Ano pong chance makasakay ako? Wala na, fully book na yan. Fully book po. Oo, maliban lang kung mayroon extra or mag-chance passenger. Pag babiyahe po ng Palayte, anong chance na wala pa akong ticket halimbawa, anong chance na makasakay ako ngayon? Wala na akong mga extra ticket. Samantala, Rafi, Connie, may nakuha tayong impormasyon na karamihan kung hindi man lahat na mga babiyahe ngayong southbound na galing dito sa terminal ay expected daw na may delay. Bunso dito ng vehicular accident na naganap sa Quezon at dahil na rin sa traffic situation sa ilang bahagi ng Laguna. At kanina rin sa pag-ikot natin, ang pagtatanong natin doon sa mga biyahe na meron pang bukas ay ang na-discover natin kanina, usually mga 27, 28, 29, 30 ay fully booked na yung karamihan doon sa mga biyahe, Rafi. Cedric, yung mga shorter routes, ganito rin ba yung sistema? Dapat talagang nakabili na ng mga ticket o first come, first serve yung basis dito, Cedric? Kanina yung isang opisyal dito sa Araneta Center Bus Terminal, nakausap natin, ang ideal daw talaga is 1 week before yung biyahe mo. Doon ka talaga bumili ng tickets. Pero kung halimbawa, yung sinubukan natin ngayon, kung ngayon ka bibili, halimbawa, ang naalala ko doon sa papunta sa may Samar, yung hanggang mga December 30 ay talagang wala ka na mabibili, fully booked na yung kanilang biyahe ng 30. Although meron silang mga special trips na tinatawag, pero yun ay nagkakaroon ng schedule on the day itself. So mahirap naman kung araw-araw mo nga abangan yan. So ang yun nga, yung gaya ng inireport natin, kung ngayon ka bibili ay talagang chance, passenger lang talaga, talagang makikipagsapalaran ka para makabiyahe. And ang mahirapan nito ay kung ngayon ka makakabiyahe, expect mo na, abutin ka na ng alas 12 sa pagkagataw, pagsapit ng Pasko, abutin ka na nasa kalsada dahil particularly dun sa mga malalayong biyahe, Rafi. Cedric, siguro para makatulong na rin sa mga kababayan nating nahihirapang sumakay, may ibang paraan pa ba? For example, biyahe muna sa Batangas. At kung merong biyaheng Batangas hanggang sa papuntang Samar, for example, pwedeng gawin yung ganong ruta, Cedric. Meron ka bang nakausap na pwedeng gawin yung ganong scheme, Cedric? Hindi natin masyado na-explore yan, Rafi, kung ganyan mga options. Although, pwede naman nilang subukan yan. Pero kung ang magiging jump off nila is dito pa lang sa Metro Manila, sa halimbawa, dun sa may Batangas, yan, maraming mga biyahe yan, hindi mo na, sa pagkakaintindi natin, pagka dyan lang naman, particularly sa pier, yung biyahe mo, pwede naman dyan walk-in. Although kanina, doon sa pag-ikot natin, particularly dyan sa may bandang EDSA Kamuning, yung mga terminals dyan sa magkabilang side ng EDSA, yan yung mga papuntang Batangas. Ang dami-daming mga pasahero dyan. Even yung mga terminals mga bus terminals na biyaheng Laguna, dyan naman dito pa rin sa may Cubao, napakarami pa rin ng mga nakapila dyan kanina. So siguro yung mga talagang ngayon palang magde-decide na bumiyahe, medyo magdalawang isip muna kung sasabak sila. Lalo pa, inireport din natin kanina, Rafi, papunta pa lamang doon sa mga bus terminals ay yung mga area ng EDSA na sakop ng plastic barriers. Papunta pa lang doon ay expect na nila yung gapang na daloy ng trapiko, Rafi.
Okay, well, good luck na lamang sa kanila at sana may baon sila kung sakaling abutan nga sila ng Noche Buena sa kalsada. Maraming salamat sa iyo, Cedric Castillo.